ba na ang mga invasive species ay organismo na hindi katutubo o natural sa isang partikular na lugar? Ang mga invasive species ay maaaring magdulot ng malaking pinsala sa ekonomiya at kapaligiran sa bagong lugar. Pero hindi lahat ng hindi katutubong species ay invasive. Halimbawa, karamihan sa mga pananim na pagkain na itinanim sa Estados Unidos, kabilang ang mga sikat na uri ng trigo, kamatis at palay ay hindi katutubo sa rehiyon. Upang maging invasive, dapat madaling umangkop ang isang species sa bagong lugar. Dapat itong magparami ng mabilis. Dapat itong makapinsala sa ari-arian, ekonomiya o mga katutubong halaman at hayop sa rehiyon. Maraming mga invasive species ang hindi sinasadyang naipasok sa isang bagong rehiyon. Ang madalas na dahilan ng pagpasok ng isang invasive species sa isang lugar ay dahil sila ay mga introduced species o sinadyang ipasok sa isang rehiyon dahil sa isang partikular na dahilan. Kadalasan, ang mga species na ito ay ipinakikilala bilang isang paraan ng pagkontrol ng peste. Ang isang halimbawa nito ay ang cane toad na isang uri ng palaka na ipinasok dito sa Pilipinas. Ang cane toad ay hindi katutubo sa ating bansa kundi sa South America, kung saan sila ay kilala bilang marine toads o giant toads. Dinala sila sa Pilipinas noong 1930 ng mga magsasaka ng tubo na nag-iisip na ang mga palaka ay maaaring kumain ng mga salagubang at iba pang mga peste sa kanilang mga bukid. Ngunit hindi ito gumana. Sa halip na kainin ang mga salagubang, kinakain ng mga palaka ang bawat iba pang hayop na maaari nilang makuha sa kanilang mga bibig. Di nagtagal, ang mga invasive na cane toad na ito ay naging pangkaraniwang amphibian sa Pilipinas. May mga mapanganib na nakapaloob sa paglaganap ng mga invasive species. Ang mga invasive species ay may kakayahang magdulot ng pagkalipol ng mga katutubong halaman at hayop, pagbabawas ng biodiversity, pakikipagkumpetensya sa mga katutubong organismo para sa limitadong mapagkukunan at pagbabago ng mga tirahan. Maaari itong magresulta sa malalaking epekto sa ekonomiya at pangunahing pagkagambala ng ecosystem. Sa kabuuan, alagaan natin ang ating mga katutubong hayop at halaman at iwasan natin na magpasok ng mga invasive species mula sa ibang lugar patungo sa ating bansa upang mapanatili ang isang maayos na sistema sa ating kapaligiran. Now you know!